Okay, magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naroon. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Hindi nyo ba nami-miss yung mga decisive leader na katulad ni Tatay Digong? Kumpara po kay BBM, naku, napakalayo po, no? Ng pagkakaiba ni Tatay Digong, lalo na po rito sa problema natin ngayon sa Middle East. Ang layo po talaga. Pasensya na kayo kung eto pa rin suot ko ha. Nakita ko wala pala ako isuso. wala, wala na pala akong damit muna rito. Mamaya pa po mamimili pala ako sa Divisoria. Lumipat ako ng kuta, wala naman pala. Wala akong kagamit-gamit pa eh. Walang plato, walang... Ayan, sensya na po kayo. Ang importante, yan po. Breaking news, tama po yun, no? Tama pala si Minandro Orasyon. Minandro Orasyon ba? Sa kanyang breaking news kahapon. Kagabi niya pa bine-breaking news yan, yung panalo ni Abante. Sa po ang diniklarang panalo kahit natalo. Yan po ang mga pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, uli sa impormasyon. Kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay? Nakakakulupan ng dugo na ito na po yung bagong trend na tila yung COMELEC na po ang nagpapasya para sa taong bayan. Alam niyo po, ito topic rin natin kahapon nung dinisqualify o kinansela yung pong registration ng Duterte Youth, no? Dahil sa reklamo. Alam nyo, kasalanan po ng COMELEC yan. Katulad po ng sinasabi ko, no? Iba na po pala ngayon. Kung gusto mong manalo ngayon, hindi na lang po sapat na manalo ka sa boto. Kung hindi, dalawa po kalaban mo eh. Yung kalaban mo at saka yung COMELEC. Kasi kahit na ibinoto ka ng mga constituents mo, pwede ka pa rin matalo sa tingin ng COMELEC sa pamamagitan lang po ng pagpapasya. Lalo na po to, i-void nyo yung registration ni Joel Uy, yung nanalo po. I-void ninyo. Yan, bakit po? Ano pong purpose? Yan bang Joel Uy na yan, bagong sampid yan sa Maynila? O matagal ng mga... Yung mga taga Maynila nga po, lalo na po sa nakakakilala dyan sa tumalo kay Abante. Paki-message lang nga po. Ngayon lang po ba tumakbo yan? Ang pagkakalam ko, dating konsehal po yan, di ba? Bakit po biglang magkakaproblema yung mga papeles sa COMELEC kung dati na siyang nanunungkulan dyan sa Maynila kung saan siya tumakbo? Ang problema niyong COMELEC, kayo na nagpapasya kung uupo o hindi yung mga tao. Bago mo gawin na i-disfranchise. Konsehal na ng matagal sa Maynila. Di ba? Dati ng councilor. Bakit po magkakaroon ng problema? Kung yan po ay niligay ninyo, ito kasi yung problema dito sa COMELEC eh. Kayo po may kasalanan ng mga kaguluhan na to sa Duterte Youth at dito kay Abante. Ang tanong, nanalo ba si Abante sa botohan? Kung talo po si Abante, dapat may ganawang karumal-dumal tong Joel Uy bago nyo i-disfranchise yung mga boto ng tao. Ang ibig pong sabihin ng halalan, mga taga-COMELEC, ito po ang kapangyarihan ng tao na ihalal kung sino yung gusto nila. Hindi po, wala po kayong kapangyarihan na mag-interpret ng mga batas na pabor sa mga pinalaban ninyo. Ang problema kasi nilagay ninyo eh. Nilagay nyo yung nakalaban. Katulad ng binigay kong halimbawa kahapon.
kung dinisqualify ninyo yung Duterte Youth, no? Wala dun sa pagpipilian. Pipili kami ng ibang Duterte party list, yung maka Duterte. Pwede namin yung Ipanaw, pwede namin yung kay Belhica. The mere fact na binoto namin yung Duterte, tapos wala kayong special election para sa mga bumoto sa Duterte Youth, kung sino pa yung gusto naming ihalili, dinis-enfranchise nyo kami. Yung mga bumoto sa Duterte Youth, dinis-enfranchise ninyo. Ibig sabihin, binaliwala nyo yung 2.5 something na bumoto sa Duterte Youth. Hindi po kayo para, COMELEC kayo, hindi kayo para magpasya kung hindi nyo kikilalanin. Once na niligay ninyo, dapat kayong mademanda pala. Bakit nyo ilalagay yung isang partido na disqualified pala? Unfair po yan sa lahat ng tao na involved. Unfair po yan. Gumastos po yung Joel Uy. Imposibleng hindi ka gumastos. Alaan po yan, napagod yan. Para pag nanalo, idideklara nyo lang, okay pa matalo eh, walang problema eh, natalo eh. Yung lahat ng sakripisyo, hindi lang nung kandidato, pati buong pamilya niyan, pati lahat ng supporter niyan, babaliwalain nyo dahil may nakita kayong butas. Anong karapatan ninyo? Anong rule of law ang pinagsasabi nyo? Alam niyo po ba na pati ang konstitusyon, kaya pong baguhin yan ng mamamayan? Pag mamamayan po, dapat sila mas mataas. Hindi po pwede. Pinakamataas po ang konstitusyon, pero according sa konstitusyon, mas mataas pa sa kanila yung mamamayan. Once na bumoto na yan, yan po ang importanteng mapatupad. Hindi po, kayo COMELEC, dapat ang trabaho ninyo, tiyakin na walang nandaya sa eleksyon. Sino ang nandadaya? Kayo. Kasi, simple na lang pala ngayon. Kahit matalo ka sa eleksyon katulad ni Abante, basta kakampi mo ang COMELEC, pwede ka nang umupo. Hindi po obra yun. Dapat lahat ng disqualification nagaganap before election. Dahil once na nangusap na, once na nagsalita na yung mga tao, igagalang yan kahit na ng konstitusyon. Nandaya ba si Joel Uy? Mayroon ba kayong ebidensya na nandaya? Binoto ba siya ng naaayon? Yung bumoto ba sa kanya pumunta? Hindi ba yan maliban na lang kung nandaya siya, nakita nyo na nandaya, yung i-disqualify ninyo, nanalo na, anong uri ng COMELEC meron tayo? Hindi uubra yan. Hindi po uubra yan. Prinoklaman nyo na. Void daw. Yung proklamasyon, mababaliwala. Pwede bang mabaliwala yung proklamasyon? Kayo nagproklama sa kanya? Hindi naman prinoklaman niya yung sarili niya eh. Kayo nagproklama. Hindi po basta-basta yun. Iko-consider ninyo yung tao. Mali po yan. Taong bayan po. Pwede namang iapila. Kaya lang mali po yun eh. Kung talo, talo. Grabe naman.
Hindi ko maintindihan talaga tapos ina-allow niyo 'yan. Very busy kayo kung saan. Puwede ka na puwede ka na palang talo ngayon, pero panalo ka pa rin sa COMELEC. Hindi po pupuwede. Talo ka sa botohan, talo ka sa bilangan, natalo ka, dineklara na yung kalaban mo. Hindi po uubra yan. Ang makapangyarihan po yung boses ng mamamayan, hindi nung ilang ba bumoto diyan na panalo si Abante. Kahit pa 3 kayong bumoto diyan, biruin niyo 3, ilan ang bumoto kay Uy? Ay mahirap po 'yan. Pag yan po nakaligtas po yan yung ganyang sitwasyon. Okay lang sana kung napatunayan niyo ng daya eh. Hindi po eh. Binoid ninyo eh. Ibig sabihin, ipinagpalagay ninyo na yung kanyang kinilala nyo eh. Yun yung nakakainis eh. Kinilala nyo na. Diba? Kinilala ninyo. Wala pong mas makapangyarihan sa boto ng tao. Alam niyo po ba yun? Kahit po yung konstitusyon, pwede pong ideklara ng tao yan na papalitan namin. Kaya tayo may 1987 Constitution dahil nag-eleksyon na eto na kung natalo po, hindi porket gumawa sila Cory nung panahon nila ng Constitution, yun na paiiralin, hindi po. Kung natalo po yung 1987 Constitution sa plebisito, ang iiral pa rin po yung 1973 Constitution. Ganun po kakapangyarihan, maski yung konstitusyon natin, maski yung saligang batas. Batas nyo lang sa COMELEC yan eh. Kung yung constitution nga, kinakailangan pa ng boto ng tao para kilalanin siya, para maging legal. Kayo, boto nyo lang, mga commissioner, ang magsasabi na hindi pwedeng umupo yung nanalo dahil si Abante yung kalaban. Grabe naman. Dahil yan ay sinuportahan ni BP Sara. Di ba sinuportahan ni BP Sara yan? Porkit si BP Sara in-endorse, bawal nyo na ipanalo. Garapal po talaga. Yan ang kayo na pinakagarapal na COMELEC. Wala po ako nakitang ganyan na COMELEC. Nanalo na. Diniklara na. Ano na, prinoklaman nyo. Kayo pa rin na nagproklama. Babawiin nyo yung proklamasyon para lang maiupo si Abante. Ibang klase talaga kayo. Nakapanggigigil. Ito po. Ewan ko itong Berhel Santos, Convenor, Movement Against Tyranny. Pucha, tumanda ka ng gusto. Sabi po niya about ba to? Understandable, people short of natural intelligence rely on artificial intelligence. Alam mo, boss, hindi po masamang tumanda eh. Pero yung pagtanda mo na kino-question mo yung artificial intelligence at ang gumagamit ng artificial intelligence ay short sa natural intelligence, palpak pong analysis yan, boss. Lahat na ngayon gumagamit na ng AI. Para lang banatan si Bato, pati yung AI. Kaya ito po, baliktad eh. Buong mundo, alam nila na yung AI, gamit na po yan sa lahat ng industriya. Buong mundo buong mundo as in buong mundo. Dito sa Pilipinas, pinasasama yung AI. Ginagawang fake news.
Kung hindi nyo alam dahil matatanda na kayo, bigyan ko kayo na halimbawa, hindi totoo yan, yung gumagamit. Alam nyo po ba, nahuling nating tinalo sa chess ang computer, 1996 pa, si Kasparov. Ngayon po, hindi na po tayo mananalo kasi ang tawag pa noon sa tumalo kay Kasparov sa chess, super computer pa lang. Ngayon po, may kakayahan na yung mga computer sa pamamagitan ng AI. May kakayahan na silang matuto ng mas mabilis. Dati kasi pinipid lang sa mga computer, lahat ng kaalaman ng computer, pinipid lang sa kanila ng tao. Pero ngayon, yung mga robot pala, sila po, inaarmasan na sila ng AI para matuto. Hindi na po kaya ng tao para po sa mga matatandang hukluban. Hindi po ako against sa paging matanda kasi ang tanda ko na rin. Pero yung kantsawan nyo yung AI, na yung gumagamit ng AI dahil kapos sa natural intelligence, kapalpakan po yan. Dahil ang pinakamatatalinong tao ngayon, alam nila na kinakailangan nilang gamitin yung AI. Ganun po sila katalino. Kayo, para lang masiraan. Si Bato, gagawin yung, papasamain nyo yung AI. Walang katotoran. Mga dilawan niya mga yan. Ganyan mag-isip yung mga dilawan. Dilawan, loyalista, etc. Okay. Si General Nicolas Torre po ay nagbabala sa mga pulis. Ito po. Basahin po natin. Nagbabala si PNP Chief General Nicolas Torre III na posibleng masibak sa serbisyo mga pulis na sobra sa timbang at hindi makakapasa sa fitness standard sa loob ng 1 taon. Mahirap po sa mga pulis yan. Ginawa na ni Lacson yan. Nakakaawa po yung mga pulis na kasing tataba ko. Sabagay, kung kasing taba, kung kasing laki kita ng tiyan, malamang hindi ka dapat talaga maging pulis dahil paano ka nga naman tatakbo? Kaya lang, ano na yan isa sa mga palabas yan, alam nyo magandang palabas, General Torre, nakahilera yung mga, ito po yung mga smuggler, nakahuli tayo ngayon ng mga smuggler, susunod naman, ito po yung mga drug lords, susunod naman, ito po yung mga kidnap for ransom. Sana ganun yung pakitang gilas, hindi yung 5 minutes response. Napanood nyo na ba yung nagba-viral video ngayon na pinapakita nila sa media? Nakakatawa po. Sana ba? Bakit ba wala dito yun? Nakakatawa po yung viral video. Hanapin nyo na lang. Hindi ko alam kung bakit hindi ko makita. Hanapin nyo na lang po yung nagba-viral video ngayon na pinapakita niya sa press kung paano yung actual na quick response. 3 minutes to 5 minutes quick response ng mga pulis. So si Torre, kung di ako nagkakamali, hindi pinapakita yung mukha ni Torre yun Okay lang po, okay naman. Wala po akong problema na dapat talaga mga walang matatabang pulis. Ang sinasabi ko po, ginawa na po ni Lacson yan, palabas. Ang gusto nating uri ng palabas, yung mga huli. Nakahuli na smuggler. Katulad ngayon, nakahuli po ng mga lumulutang na naman ng mga droga. Droga lang lagi nahuhuli, di po ba? Pinalulutang lang. Achievement walang drug lord, wala lahat, di ba? Yun yung nakakapagtaka Okay.
Yung nakakatawa, panoorin niyo po sa video, papakita na nila sa media kung gaano kabilis mag-responde yung mga pulis. So, kunwari, kaboses ni Torre, malamang si Torre yun eh. Kaboses ni Torre, nagsabi, meron bang meron English eh. Punta kayo rito sa kanto ng ganon, sa gitna, sa island. Rumospendo kayo. Ang problema, alam mong anong tawag dito? Hindi totoo. Alam mong palabas lang kasi hindi pa tapos yung order, naroon na yung police. Alam niyo yun, yung nauna pa sa order. Kaya sabi ni Torre, malamang si Torre yun, scripted yun, correct. Scripted. Tapos, siya rin nag-react eh. Sabi niya, hindi pa nga tapos yung sinasabi ko, nariyan na kayo. Tawanan po yung mga media. Nakakatawa, di ba? Nakakatawa yun eh. Planted. Scripted po yung pag-responde. Alam nyo, hindi naman po sa mga palabas ng ganyan eh. Ang importante po, yung makaramdam yung tao ng safe. Wala po ako, okay po ako riyan na at least meron kang ginagawa. Kaya lang yung maramdaman, yung mabalik yung nararamdaman ng tao na safe sila. Sana yun po, no? Okay. Ayan, no? Comelec. Tignan nyo po. Simple lang po yung sa balita na to. Wala na pong ibang paliwanag. Hindi nga natin alam bakit the Commission on Elections, 2nd Division has declared Benny Abante as the duly elected representative of Manila City 6 District midterm election. This came after the division voided the certificate of candidacy of Joel Uy, whose proclamation is considered annulled. Ano po yung mabigat, no? Para i-void nyo yung certificate of candidacy. Ano pong mabigat? Sabi ko nga, kung dati nang tumatakbo yan, dati nang konsel yan, ano yung mabigat na paraan para na ginawa nung Joel Uy para i-void nyo yung kanyang certificate of candidacy? Kulang ba sa perma lang? Mali yung petsa? Kung mga ganun lang po para ma-void, hindi nila piniliwanag eh. Tapos sasabihin, hindi pa naman final yan. Kahit ba hindi final eh, di ba? Bakit nyo nilabas kung hindi pa final? Nang aasar lang ba kayo? Okay, punta na po tayo rito sa ating talagang gustong pag-usapan. No? Ito na naman po. 'Di ba kahapon meron tayo 100. Ngayon po ito mga bago eh. Nawawala kasi, ewan ko ba kung bakit nawawala yung aking mga... Ang dami ko nang tinantusan na balita eh. Bakit nawawala? Okay, tignan nyo po ah. Ang layo po ng responde ni Pangulong Duterte noon kay Pangulong Marcos ngayon. Ito po yung kay Pangulong Duterte. Nag-search po ako ng konti sa mga pag-evacuate po ng mga Pilipino. Tignan nyo po yung pagkakaiba. January 6, 2020, meron yatang hindi pa po nagaganap. Tension pa lang. Wala pa pong bombahan. Amid tension, Philippines ready to evacuate citizens. So may tension pa lang. Philippine President Rodrigo Duterte has ordered the military to prepare to deploy its aircraft and ships at any moment notice to evacuate. Yan. Ito pa isa. Duterte braces
to evacuate workers in Middle East as US-Iran tension soar. So may tension po yung Iran at US. Naghahanda na po si Pangulong Duterte. Yan po yung mga binabalita. No? Okay. Noong panahon na yun, Philippine readies OFW evacuation. So kung may tension pa lang sa pagitan ng dalawang panig sa Middle East noon, inihahanda na ni Duterte yung mga eroplano, yung mga barko na anytime para sagipin. No? In contrast po kay BBM, nagbobombahan na po ngayon. Ilang araw na po nagbobombahan ng mga missile. Ito po ang sinabi ni BBM para lang po tayo magka-idea. No, not yet. We just raise alert level 0 or 4 to alert level 0 or 4 mandatory repatriation. no, not yet. We generally leave it to each individual or each family to decide for themselves whether. Yan po ang hirap pong pakinggan nun, no? Tinanong po si BBM, ang tanong sa kanya, are we ready for raising the alert level to 3 or 4 or mandatory repatriation? Yung mandatory po, pupuwersahin kayong lumikas. Okay. Sabi ni BBM, not yet. Hindi pa raw. Bakit daw? No, not yet. We generally leave it to each individual. We generally leave it to an individual and their family. Ganun po mo respond dito si BBM, no? We generally leave it to individual or family. Kung sila po ay lilikas. Each family to decide for themselves. To decide for themselves. Or whether or not they would like to be back. Sila po magdi-decide. Ibig sabihin, siyempre, ang pagpunta po ng mga OFW sa Israel, hindi naman po natitigil yung pakikipaggera niyang Israel. Di po ba? Wala talaga eh. Hanggang ngayon, wala po tayong naririnig mula sa palasyo ng plano. Paano sila matitigil. Ngayon, ito po mga balita. Ito. We generally leave it to the individual and their family to decide. Ang magde-decide po yung mga naiipit. Ito po, balita ngayon, DCRH. Umabot sa 150 ang mga Pilipino sa Israel na humihingi ng tulong sa gobyerno upang makauwi sa Pilipinas. Grabe po. 150 na humihiling. Dati po nababalitaan ko kay Tatay Digong, no? May evacuation plan. Dito pupunta yung mga yung mga nasa ground po. Nasa ground po yung mga wala pa po yung DMW. Parte pa lang po, yung OWA pa lang po. Parte pa lang po sila ng DOLE. Yung OWA, yun po, namamahala doon na nasa ground po sila lahat. Katulong yung embassy natin. Namamahala. Siyempre, magmumula po sa presidente yan eh. Nagbubumbahan na eh. Panahon ni Tatay Digong, mandatory evacuation nung hindi ko alam kung Iraq o Iran, yung Iran yun ng bomba sa Iraq. Isang araw pa lang, mandatory evacuation na. Ilang araw na po nagbobombahan ng mga missile. Ang magdedesisyon pa rin daw yung mga Pilipinong naroon. Kawawa po ang mga OFW sa presidenteng teka-teka. Hindi ko alam kung sa bagay, hindi pa ba tayo nasanay? Missile po.
Ngayon lang po ako nakakita na yung mga OFW na humihingi na i-rescue na sila. Yung 17 mayors and congressman na humihingi na i-rescue sila, ni-rescue, di ba? Sana meron na kayong ideya. Kami may ideya na nanonood lang kami sa media. Yung media kasi natin walang pakialam. Ito ang tanong ko. Isa na lang ang tignan natin. Tinignan ko po si Igan. Si Igan, ang daming daldal niyan. AI, di ba? Banat sa AI ni Bato, banat sa impeachment na hindi natutuloy. Daming problema, no? Tanong nyo po, kumibo ba to si Arnold M? Para lang po makita nyo. May pinosbo siya, po ba siya na binanatan yung teka-teka ni President Marcos na teka muna. Hindi, wala pa tayong sinasabing ganyan. Wala pa tayong posisyon kung naghihintay siyempre yung mga tao ron dahil pag hindi inutos ng Pangulo, alam nga naman nakakasama po ng loob na nakikita natin to. Pati yung media natin, Arnold Clavio, ang daldal mo sa AI, di ba? Bakit wala kang dehin bokeh ka dito? Kasi si Marcos ang hindi mo pwedeng banatan si Marcos. Hindi mo pwedeng banatan si BBM. Buhay ng mga OFW to. Arnold Clavio. O sa media natin. Ni hindi nyo binabalita, no? Parang wala lang nagaganap. Yung pala may 150 Pilipino na nagpaparescue. Yan yung nakarating sa DCRH. Paano yung hindi nakakarating? Paano yung nakatago? Dahil binubomba sila. Israel pa lang yan. Paano yung nasa Iran? Binubomba rin ng missile yung nasa Iran. Yung mga media natin walang pakialam. Dapat kayo ngayon ano ba gagawin nyo? Dapat umihiyaw na kayo ng ganun. Katulad ng paghiyaw ninyo na lumalabag sa konstitusyon si Chis Escudero tsaka tong 18 senador. Ngayon, dehin bokeh kayo. Wala kayong pakialam. Wala sila nilalabag. Karapatan ng OFW yung mabuhay. Sila bumubuhay sa ekonomiya natin. Ang pinagkakaabalahan nyo pa rin, impeachment. Walang katapusang impeachment. Magligtas naman kayo ng mga bayani kuno. Ituring nyo sa salita, bayani ang OFW. Ngayon nila kailangan ng tulong. Nangangamba po ba kayo pag inuwi ninyo, wala kayong maitutulong? Diba ang dami nyo po, may pa 20 pesos pa kayo na bigas? Bilyon po yung ginagastos nyo para makapagbenta ng 20 pesos. Ito po totoong tao. Wala pong kikitain yan. Pagka umuwi po sila sa Pilipinas, walang kita. Sila po nangangailangan ng ayuda. May mahuhugot pa ba tayong ayuda? O ubos na? Ang layo nyo talaga Tapos sasabihin ninyo na panay sira sa inyo. Kitang-kita po yung pagkakaiba. Sasabihin ninyo bakit ayaw sa inyo ng OFW. Sa mga ganitong pagkakataon, nararamdaman ng OFW yung pagkakaiba mo kaysa kay Tatay Digong. Buong mundo po, alam niyan. Kahit po yung mga taong walang citizen doon. Tayo po, kahit saan magkagulo, meron po tayong OFW na tsak ko. Kahit saan parte ng mundo may OFW na maapektuhan.
Alam nyo, kayong media, angal kayo, dapat daw dapat daw ibigay sa DepEd para yung kahalagahan ng media. Hindi. Kayo ang sumisira sa kahalagahan ninyo. Kaya wala na sa inyong naniniwala dahil, putya, one way lang kayo. Pag impeachment, banat dito, banat doon. Pero pagdating ng stranded, gusto nang umuwi, wala naman nagbabalita man lang sa inyo. Buti pa to DCRH. Nakakaawa yung mga OFW natin. Sarap na sarap sila na nagpapadala ng sweldo. Nagpapadala ng dolyares, pero pag panahon naman na kinakailangan, eto po, nagbigay na po ng pahayag, tuwan-tuwa po yung mga petitioner ng Duterte Youth. Petitioners Rhea Beatriz Magtalas, Abigail, etc. express their utmost thanks to COMELEC Second Division in not only granting their petition to cancel the registration of Duterte Youth Party List, but in declaring that their registration is void ab initio or as if they have never existed. Ganun pala. As if they have never been existed. Naging congressman po yan. This win not only corrects the procedural errors that allow Duterte to join the party list election even when it is not registered, but it is also and more importantly upholds the rule of law. Rule of law na naman ang tinatalakay nyo. Meron po bang nakalagay sa konstitusyon ng Pilipinas na yung binoto ng tao ay pwedeng hindi pa upuin? Yung binoto po ng tao, malinaw po eh. Ang sabi po sa konstitusyon o sa batas ng party list, pag naka 2% ka, may seat ka. Yun po ang rule of law. 2% ba o 3%? Makitignan na lang nga po. Pag ikaw, nakuha mo yung 2%, meron kang isang seat na congressman. Nakailan po milyon ng sila po entitled yung Duterte Youth sa 3 congressman. Yan po ang rule of law. Pag binoto ka ng tao, nakuha mo yung 2% sa party list, magkakaroon ka ng isang congressman. Sobra-sobra po yung Duterte Youth, kaya 3 po ang kanilang magiging congressman. Maximum na 3. Ngayon, sasabihin nyo rule of law. Bakit po sila binoto? Kasi niligay sila ng COMELEC sa balota. Hindi naman po sila sinulat eh. Nakalagay sila sa balota ng COMELEC. Ibig sabihin ba doon, COMELEC ang naglagay sa kanila? O bakit nung nanalo na sila, ayaw silang ideklarang nanalo? Hindi natin alam. Tapos yun ang rule of law. Simple lang po ang rule of law. Igalang nyo yung kagustuhan ng mamamayan. Demokratikong bansa tayo, rule of majority. Kung ano ang gusto. Ang rule of law, yung nakasulat sa konstitusyon. Hindi po nakasulat sa konstitusyon na ang binoto ng mamamayan ay pwedeng hindi pa upuin ng 2 commissioner lang. 2 lang yan eh. 2.5 million ang nagsabi na gusto namin yan Duterte. Hindi po nag-imbento yung mga yan. Hindi po nila sinulat Duterte kahit wala doon ng Duterte Youth.
Kaya po sila naboto dahil nakasulat sila doon, sinishade po. Kanino bang balota yun? May sarili ba tayong balota na dinala sa balota? Balota po ng COMELEC yun. Igalang ninyo yung sarili nyong eleksyon. Pinaboto nyo yung tao, nung bumoto yung tao, ayaw nyo kilalanin, at sasabihin na nyo, rule of law yun? Ano rule of law dun? Ano sagot ni Cardema? Siyempre, sumagot si Cardema. Ito po sagot ni Cardema. Kalokohan yun. Hindi yun rule of law. Kalokohan yun. Huwag kayong mag-alam, may demanda na po. Yan lang po ang ating topic. Pwede na kayong magtanong, pwede po kayong magbigay na reaksyon. At higit sa lahat, pwede po kayong magpakape. Yan. Maraming salamat. Sino ba ito?